Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At tunghayan po natin ang ika-20 tagpo ng pagpapatuloy ng kwento ni Islaw at ng kanyang alagang kalabaw. Pakinggan natin. Tama nga. Maaaring iyon nga ang dahilan. Sapagkat imposible naman niyang makalimutan yung mga bagay na yun. At isa pa, hindi ako nakain ng tubig kung ket sariwa pa sa aking isipan ng mga pangyayari. At habang iniisip kong mga yun, ay hindi ko na namalayan na napatigil na pala ako sa paglalakad. O Islaw, bakit bigla kang napahinto? May problema ba? Tanong sa akin ni Kapitan. At dun ko pa lamang napansin na maging ang mga kasamahan namin ay huminto na rin. At napatingin na rin sa akin sina Mang Ambo, Mang Berting at Mang Unyo at maging si Kadyo. Wala po. May natapakan lamang po ako. Opo, yun lamang po. Sambit ko na lamang. At sinarili ko na lamang ang aking mga iniisip noong mga sandaling yun. At nagpatuloy na kami sa paglalakad. Habang naglalakad kami patungo sa bahay nila Kapitan, ay walang patid sa pagsasalita sila Kapitan. At ganun din sila Mang Ambo. Dahilan upang dun mabaling ang kanilang atensyon at maalis sa akin. Samantalang ipinagpatuloy ko ang mga iniisip ko na maaaring maging dahilan ng mga kakaibang kaganapang ito. Nang maya-maya pa, ay tinanong akong muli ni Kadyo. Islaw, mukhang malalim ang iyong iniisip ah. Ano bang bumabagabag sa iyong isipan? Tanong nito sa akin. Yun nga eh. Yung mga sinabi ko sa iyo kanina, na nagpunta nga tayo sa malayong baryo. Pero sabi mo kamo, wala kang maalala. Yun ang iniisip ko kung paano hindi mo maalala yung mga yun. Sagot ko. Yun ba? Hiyaan mo na yun. Ang mahalaga ay nagbalik ng ating mga ulirat at ligtas tayo. Ako nga hindi ko na iniisip yun eh. Dahil ang mahalaga, nakabalik na tayo. Nakabalik na tayo sa ating mga pamilya. At yun ang ihingi natin ng pasasalamat. Dagdag pa ni Kadyo. Sa bagay, tama ka dyan Kadyo. Iyon dapat ang higit nating ipinagpapasalamat. Tugon ko naman. Alam mo ba Islaw? Alalang-alala yung nanay ko nung nakatulog ako ng matagal. Ang akala nga nila may pinainom daw sa akin na kung anong klaseng pampatulog. Buti na lamang at nagising na ako. Sambit pa ni Kadyo. Pagkadinig ko nun, ay muli kong tinanong si Kadyo. Sigurado ka ba Kadyo na wala ka talagang naaalala? Tanong ko pa. Sinabi ko na nga sa'yo Islaw. Ilan talagang naaalala ko eh. Sagot naman ni Kadyo. Kasi Kadyo, ang totoo nakainom ka talaga. At may ipinainom sa'yo si Minerva, sambit ko.
Pagkasambit ko nun ay napakunot na naman ang noo ni Kadyo. Iyan ka na naman, Islaw eh. Di ba sinabi ko nga sa'yo, wala nga talaga akong maalala? Sagot pa ni Kadyo. Sasagot pa sana ako nang matigil na ang aming usapan sapagkat nasa harap na kami ng bahay nila Kapitan. At tanaw na namin ang iba pa naming mga kababaryo na nag-aantay sa pagpupulong na yun. Oy, ito na pala sila, Islaw! Sigaw pa ng iba naming mga kababaryo. Kaya nga, naririto na si Islaw oh. Mabuti at ligtas na pala si Islaw. Dagdag pa ng isa naming kabaryo. Kaya nga, mabuti na lamang talaga. At sinisigurado ko, si Kapitan ang may gawa niyan. Sambit pa ng isa. Paano hindi magiging ligtas? May lakas ng 10 kalabaw yun si Islaw. Kaya't kayang-kaya niya ang mga ganyan. At isa pa, naririyan pa si Kapitan. Dugtong pa ng isa naming kapitbahay na si Mang Pedring. Tama! Mabuhay si Islaw! Sigaw pa ng isa. Mabuhay! Mabuhay si Islaw! Sigaw pa ng iba. At dahil doon ay kaagad nang nagsalita si Kapitan. Mga kababaryo ko! Kaunting hinahon lamang muna. Kaunting hinahon lang. Sambit pa ni Kapitan. Tama, kunting hinahon lamang at darating din tayo dyan. Sigaw pa nila Mang Ambo. Nang magpatuloy pa si Kapitan sa pagsasalita. Alam kong nasasabik na kayong masimulan na natin ang pagpupulong na ito. Ngunit aantayin lamang natin ang iba pa nating kabaryo. At tayo'y magsisimula na. Bungad pa ni Kapitan. At unti-unti pang dumami ang dumalo sa pagpupulong na yun. Halos mapuno na ng mga kababaryo namin ang bakuran na yun nila Kapitan. At sinimulan na ni Kapitan ang pagpupulong. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Maraming salamat. Pinatawag ko kayong lahat sapagkat batid kong kayo'y nababahala rin. Nag-aalala sa kinasapitan ni Islaw at ni Kadyo. Ngayon nais kong ipaalam sa ating mga kababaryo, sa inyo, na nagbalik na ang ating kapitapitagan na si Islaw at syempre, ang kanyang kaibigan na si Kadyo. Nung ipakilala kami ni Kapitan, ay sinalubong kami ng masigabong palakpakan ng aming mga kababaryo. Sa buong buhay ko, ay ngayon ko lamang ito naranasan. At ngayon ko lamang din naramdaman na ganito pala ang pag-aalala ng aming mga kababaryo sa akin. At ganun din kay Kadyo. Pakiramdam ko ay maiiyak ako noong mga sandaling yun. Nang maya-maya pa, ay biglang bumulong sa akin si Kadyo. Islaw, huwag kang maiiyak ha. Payong kaibigan lamang. Ang sagwa ng itsura mo umiyak Masahol ka pa sa kalabaw. At dahil sa sinabi nga ni Kadyo, ay tila naudlot ang pagdaloy na sana ng aking luha. Ilang sandali pa, ay pinalapit na kami ni Kapitan at pinagsalita. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo. At nais ko lamang niyo pong malaman na nasa maayos po kaming kalagayan ngayon. Sambit ko. Muli ay masigabong palakpakan ang sumiklab mula sa aming mga kababaryo. At sabay-sabay nagsigawan ng mabuhay si Islaw.
Nung mga sandaling yun, ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Labis-labis na galak at tuwa. Tuwang-tuwa ako sa aking mga kababaryo. At dun ko naisip na napakaswerte ko na napabilang ako sa ganitong pamayanan. Napakainit ng pagtanggap sa amin ni Kadyo. At maging si Kapitan ay tuwang-tuwa sa kinalabasan ng pagpupulong na yun. Mga sumunod na araw ay nanumbalik na ako sa pangkaraniwan kong ginagawa. Papasok sa paaralan at pagkatapos ay maglalagi sa bukid. At kung walang pasok, ay maghapon kong kasama ang alaga kong kalabaw. At kung ano man ang naganap doon sa may malayong baryo na yun, ay pilit ko na lamang kinakalimutan. Noong mga araw na yun, ay tila hindi ko napagkikita si Kadyo. Kung kaya't isang araw, ay sinadya ko ito sa kanila. Habang daladala ko ang aking alagang kalabaw, ay nagtungo ako sa bahay nila Kadyo. Pagkadating ko sa kanila, ay naabutan ko ang nanay ni Kadyo, na si Aling Cheding. Ay, Islaw! Wala rito si Kadyo. May inaasikaso dun sa may kabilang baryo. Nautusan kasi ng kanya ama. Kaya hindi mo napagkikita. Sambit pa ni Aling Cheding. Ganun po ba? Kaya po pala. Sige po, Aling Cheding. Maraming salamat po. Sambit ko. At nagpaalam na rin ako. Nang pabalik na ako sa amin, ay sumakay na ako sa alaga kong kalabaw. At marahan lamang namin na binabagtas ang daan pa uwi. Nang mapansin ko mula sa di kalayuan, isang lalaki. Ngunit pamilyar sa akin kung sino ito. Pinagmasdan ko lamang ito. At sa kilos at lakad pa lamang nito, nasisiguro kong si Kadyo ito. Tatawagin ko sana si Kadyo nang maisipan kong magtago na lamang at gugulatin ko na lamang ito. Kaya dali-dali akong bumaba ng aking alagang kalabaw. At nagtago ako sa mga naglalakihang puno ng yakal dun sa bandang iyon ng aming baryo. Ang kalabaw ko naman ay itinali ko lamang sa bandang likuran pa kung saan natatakpan ng iba pang mga halaman. Noong nakapwesto na ako, ay nagtago na ako. At sinilip kong muli si Kadyo upang gugulatin na ito. Pagkasilip ko, parang may kakaiba sa kilos na yun ni Kadyo. Parang may hindi pang karaniwan. Tila ang kilos nito ay aligaga at parang hindi mapakali. Na parang meron itong pinagtataguan. Ngunit binaliwala ko na lamang yun. Ang mahalaga ay hindi ako mapansin ni Kadyo upang magulat ko siya. Nananatili akong nakatago. Inaabangan ko pa din si Kadyo. Patuloy naman naglakad si Kadyo kahit palingon-lingon ito sa paligid. Sa tingin ko ay hindi niya napansin na nasa gilid lamang ako.
Nang makalapit-lapit na si Kadyo, ay bigla akong tumalon mula sa likod ng puno ng yakal at ginulat ko si Kadyo. Napalundag sa putikan si Kadyo sa sobrang gulat. Ako naman ay tawa ng tawa sa naging reaksyon ni Kadyo. Akala ko kung sino na. Si Raulo ka talaga, Islaw. Biglang sambit ni Kadyo. Tawa ako ng tawa ng mga sandaling yun. At nang mahimas-masan na ako, ay humingi din ako ng tawad kay Kadyo. Pasensya ka na, Kadyo, ha? Pasensya ka na. Ngunit binibiro lamang kita. At hindi ko inaasahan na mapapatalon ka sa putikan. Dati-rati kasi hindi ka naman ganyan. Sambit ko pa. Si Kadyo naman ay nananatili pa rin parang hindi mapakali. Palingalinga pa rin ito na parang may iniiwasan na hindi ko mawari. Bakit ba ganyan ang kilos mo ngayon, Kadyo? Parang may pinagtataguan ka. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ko pa. Wala. Wala ito, Islaw. Wala ito. Sagot pa ni Kadyo. Ganun ba? Teka. Ayos ka lang ba? Kasi parang sinisid mo na kanina yung lubluban ng kalabaw Sambit ko. Paano hindi ko gagawin yon? Ginulat mo ko Pero, ayos lang naman ako. At parehas na tayong amoy kalabaw nito. Sambit pa ni Kadyo. At saka kami nagkatawanan ulit. Saan ka ba galing yan, Kadyo? Tanong ko. Galing lang ako dun sa kabilang baryo. May iniutos kasi sa akin ng tatay Tugon naman ni Kadyo. Oo nga pala, Islaw. May ikukwento ako sa'yo. Dagdag pa ni Kadyo. Ano naman yun? Tanong ko. Alam mo ba na nagkita kami ni Minerva kanina? Biglang sambit ni Kadyo. Pagkadinig ko nun ay nanlaki ang mga mata ko at natakot ako para kay Kadyo. Ano ka mo, Kadyo? Nagkita kayo ni Minerva kanina? Anong nangyari? Butit hindi ka na paano? Isa yung Subalit hindi pa ako tapos magsalita ay nagsalita ng muli si Kadyo. Paano mapapano? Wala namang mangyayari sa akin. At isa pa, tuwang-tuwa nga ako na nagkita kami ni Minerva. Napakaganda talaga ni Minerva. Talagang ubod ng ganda. Saka, natanong ko pala sa kanya. Yung sinasabi mo sa akin na nagpunta raw tayo sa kanila. Naitanong ko yun kay Minerva. Ang sabi niya, ay papaanong mangyayari daw yun? Ay hindi naman piyesta sa kanila. At matagal pa ang piyesta sa kanilang baryo. Saka isa pa, hindi rin daw siya nag-iimbita sapagkat hindi siya papayagan ng kanyang itay. At tiyak papagalitan siya kung mag-imbita siya ng mga kalalakihan sa kanila ng ganun-ganun na lamang. Kaya hindi daw maaari yung ikinukwento mo yun, Islaw. Sambit pa ni Kadyo. Pagkadinig ko nun ay gulat na gulat ako. Hindi ako makapaniwala sa sinabing yun ni Kadyo. At hindi ko tuloy malaman kung anong aking sasabihin.
Nagpatuloy pa sa pagkwento si Kadyo. At ang sabi pa niya, Islaw, sabi pa ni Minerva, baka imahinasyon mo lamang daw yung ikinukwento mo ng Islaw. O kaya naman napanaginipan mo lamang. Dahil malabo daw yung mangyari na inimbitahan niya tayo sa kanila. Kung sa bagay, tama si Minerva. Sapagkat wala din akong maalala talaga na nagpunta tayo sa malayong baryo na yun. At bukod pa dun, ang sabi pa ni Minerva, hindi siya maaaring mag-imbita ng mga kalalakihan dahil magagalit ang kanyang ama. Kaya't naniniwala ako sa sinabi ni Minerva. Sambit pa ni Kadyo. Napaawang na lamang ang aking bibig sa mga sinambit niyo ni Kadyo. At hindi ko na malaman ang sasabihin pa. Islaw, hindi ako naniniwala sa iyong sinabi. Kaibigan kita. Alam mo yan. Ngunit, maaaring tama nga si Minerva. Na baka, imahinasyon mo lamang yung ikinukwento mo niyon sa akin. O baka naman akala mo'y totoo. Pero napanaganiban mo lamang. Sambit pa ni Kadyo. Ako'y halos natulala na lamang sa aking kinatatayuan. At parang ako mismo ay napapatanong na rin sa aking sarili. Totoo bang sinasabi ni Kadyo? O ako bang hindi nagsasabi ng totoo? Ngunit sa mga sandaling ay tila naghahalo-halo pa ang mga bagay sa aking isipan kung kaya't wala pa talaga akong masabi. Kadyo, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Iyon na lamang ang aking naging tugon sa mga sinabi ni Kadyo. Oo naman, Islaw. Sigurado ako dyan. Katunayan hindi lamang akong nakakita kay Minerva. Nakita din siya ng isa ko pang pinsan na si Tonyo. Maging siya nabigahanin sa kagandahan ni Minerva. Ngunit inunahan ko na siya. Na ako na ang mauunang manliligaw kay Minerva. Sambit pa ni Kadyo. Ako naman halos hindi pa rin makapaniwala. Hindi ko pa rin malaman ang sasabihin ko kay Kadyo. Hindi ko din alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Ngunit sa tingin ko, ay mas naniniwala si Kadyo sa babaeng iyon kaysa sa akin. Nang maya-maya pa, ay nagsalitang muli si Kadyo. Kung nagtataka ka sa mga sinasabi ko, Islaw, ay huwag kang mag-alala. Babalik ako dun bukas. At sinabi ko kay Minerva na kung maaari ay magkita ulit kami dun bukas. Pumayag naman siya. Kung gusto mong makita sa Minerva at makausap din, ay sumama ka sa akin bukas. Sambit pa ni Kadyo. Pagkadinig ko nun, ay gulat na gulat ako sa sinabi ni Kadyo. Magkahalong takot at kaba ang aking naramdaman para kay Kadyo. Dahil dun, ay napasambit ako. Talaga ba, Kadyo? Magkikita pa kayo bukas? May ugnayan na ba kayo? Tanong ko kagad.
Kung yun ang matatawag mo dun, Islaw Baka ito na nga ang simula ng maganda naming pag-uugnayan. Sagot pa ni Kadyo, habang napapangisi-ngisi pa. Ngunit sa aking isipan, ay baka ito na ang inaantay na pagkakataon ni Minerva na mabiktima si Kadyo. Ngunit pagkakataon ko din ito upang matulungan naman ang aking kaibigan. Matagal na ba kayong nagkikita, Kadyo? Dagdag ko pang tanong. Hindi naman. Pero, kagaya nga ng nasabi ko kanina, Islaw, baka ito na ang simula. Simula ng maganda naming pag-uugnayan. Ito nang magiging hudyat nun ng aming magandang pagtitinginan. At nararamdaman ko na, Islaw, na gusto niya rin akong makita. Sambit pa ni Kadyo na tila nagniningning pa ang mga mata kapag nababanggit ang pangalan ni Minerva. Sa isip-isip ko, ito na rin ang aking pagkakataon upang matulungan si Kadyo at huwag mapunta sa tiyan ng aswang. Kung ket sumang-ayon na ako sa sinabi ni Kadyo. Sige ba? Sige, Kadyo. Sasama ako bukas sa pagkikita ninyo ni Minerva. Sambit ko. Mainam yan, Islaw. At para na rin maalis yung agam-agam mo na. Kesyo ganyan si Minerva at napadpad tayo sa baryo ng mga aswang. Para na rin maliwanagan ang isip mo, Islaw. Hindi yung puro ganun ang sinasabi mo. Sambit pa ni Kadyo. Hinayaan ko na lamang si Kadyo. At total ay makakaharap ko naman muli si Minerva upang magkaalaman na. At kung totoo ngang aswang si Minerva, ay mananagot siya sa akin. Subalit kung hindi naman, ay hihingi ako ng patawad sa kanya at maging kay Kadyo. Mga bagay na tumatakbo sa aking isipan ng mga sandaling yun. Ngunit bago kami maghiwalay ng landas ni Kadyo, ay napag-usapan pa namin kung anong oras kami magkikita. Islaw, bukas na bukas ha. Hindi na kita dadaanan pa dun sa inyo. Di na lamang tayo magtagpo sa may isang hangdaan. Maaga pa ako dadaan dyan. Pagpapaalala pa ni Kadyo. Regado, Kadyo. Asahan mo. Maaga pa lamang Pagmumukha ko nang makikita mo. Sagot ko naman. At ako'y umuwi na rin. Kinagabihan ay malalim na ang gabi. Subalit hindi pa rin ako dalawin ng antok. Humiga na ako at sinubukang pumikit. Subalit, hindi pa rin talaga ako inaantok. Maya-maya pa, ay parang hindi ako mapakali sa papag. Papihit-pihit ako. Babaling sa kaliwa. Maya-maya ay pipihit naman sa kanan. At maya-maya pa, ay titihaya. Ilang sandali pa'y dadapa naman. Subalit kahit anong aking gawin, ay hindi ako dinadalaw ng antok. Nang maya-maya pa'y nakarinig ako na parang may umangil sa bandang labas. Sa tingin ko'y alaga akong kalabaw. Bibihira yung mangyari. Ngunit pag ganun daw, ayon sa mga matatanda sa amin, ay may nakikita ang mga hayop na hindi nakikita
ng pangkaraniwang tao. Ngunit pilit ko na lamang yung binaliwala sapagkat pinipilit ko nga ang aking sariling makatulog. Nang maya-maya pa ay nakarinig naman ako ng pagkaluskos. At mula iyon, sa kung saan nakapwesto ang aking alagang kalabaw. Sa nakabibinging katahimikan dito sa aming baryo kapag gabi, ay bawat huni ng kuliglig at mga kulisap ay dinig na dinig mo. Kung kaya't ang mga ganyang kaluskos ay halos kumakalimbang sa aking tinga. Ayaw ko pa sanang bumangon. Kaya nga lamang ay napilitan na ako. At baka nga nakahulagpos na ang tali ng aking alagang kalabaw. Agad na akong bumangon. At dumaan ako sa bandang kusina upang dun dumaan palabas ng bahay. Papadaan na ako sa pintuan nang biglang dumungaw si tatay. Halos mapugto ang aking hininga sa gulat, sapagkat biglang lumitaw ang ulo ni tatay na nakasilip. "Narinig mo yun, Islaw?" Bungad sa akin ni tatay. Opo, tay. Narinig ko po. Pero, ginulat niyo naman po ako eh. Mas nagulat pa po ako sa inyo kaysa sa mga kaluskos sa paligid. Sambit ko. Papalabas na ako muli nun. Nang muling magsalita si tatay. "Alam mo ba, Islaw? Kapag ganyan daw, ayon sa kwento ng mga matatanda dito at ng iyong lolo, at kumakaluskos ng ganyan, maaaring may umaaligid-aligid na aswang." Banggit pa ni tatay na halos pabulong. "Yan ko na naman, tay. Yan ko na naman po sa mga ganyan mong kwento eh. Parang gusto mo po talaga, tay, na kainin ako ng aswang eh." Sambit ko naman. Hindi naman, Islaw. Hindi naman sa ganun. Iyon ay naikwento lang naman sa akin. At ibinabahagi ko na lang naman sa'yo ang kwento upang makapag-ingat ka din. Kaya sumigil ka na at lumabas ka na. Tingnan mo na yung kalabaw. Sambit pa ni tatay. Nagpatuloy na ako sa paglabas. Subalit sa pagkakataong ito, ay nakakaramdam na ako ng nerbiyos. Dahil na rin sa mga sinabi ni tatay. At sumasagi iyon sa aking isipan. Iyon din yung mga bagay na naisip ko kanina bago pa ako bumangon. Ngunit pilit ko lamang iwinaksi sa aking isipan. Ngunit ngayon ay nasa likuran na ng aking isipan sapagkat binanggit muli ni tatay. Pagkasilip ko sa labas, ay panay kadiliman. Nababalot ng kadiliman ng paligid. Niliwanag ng buwan ay hindi maaninag. Napakadilim. Tansya ko'y hating gabi na. Dahan-dahan akong humakbang palabas, patungo sa kinaroroonan ng aking kalabaw. Nang biglang may humablot sa aking balikat. Kamuntikan na akong napasigaw. "Islaw, ako ito. Huwag kang matakot dyan." Pagkalingon ko ay si tatay lang pala. At sinundan pala ako.
Tay, kung hindi sa aswang eh, sa nervous niyo yata ako balak tudasin eh. Alam niyo namang matatakotin ako eh. Sambit ko pa. Hindi naman Islaw. Sige na, mauna ka na maglakad. At huwag ka nang maingay. Nasa likuran mo lamang ako. Tugon pa ni tatay. Nagpatuloy na ako sa paglakad habang nasa likuran ko si tatay. At habang naglalakad, ay nakikiramdam ako. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Patuloy pa kami sa paglakad. Nang papalapit na kami sa pinagtalian ko ng kalabaw, ay hindi ko na maramdaman umaaninagan yung alaga kong kalabaw. Parang wala na yung kalabaw ko. Maya-maya pa, ay bumulong si tatay. Islaw, parang wala yung alaga mong kalabaw ah. Hindi kaya yung ikinuwento ko sa'yo kanina. Yun ang nangyari. Bulong pa ni tatay. At pakiramdam ko nun ay parang nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa aking batok, sa likuran, at sa buo kong katawan sa tindi ng takot. Muling nanariwa sa aking isipan ang mga ikinukwento ni tatay. Nang bigla kong maisip yung dasal. Dun ko pa lamang naisip na magdasal. Agad-agad kong inusal sa aking isipan ang dasal na ibinigay sa akin. At nasambit ko yun nang walang palya. Pagkausal ko nun, ay tila kumalma ang aking pakiramdam. Unti-unti ding nawala ang aking kaba. At ilang sandali pa, ay tila kumalma din ang paligid. Ilang sandali pa'y bumulong naman ako sa aking kalabaw. Lapit. At ilang sandali pa'y naaaninagan ko na ang malaking bagay na mula sa dilim. At lumalapit ito sa amin ni tatay. Lumalapit patungo sa amin. Oh, ito na palang kalabaw mo, Islaw ah. Biglang sambit ni tatay, na walang kamalay-malay na ako ang nagpalapit. Natanggal pala sa pagkakatali, banggit pa ni tatay. Humalagpos nga ang tali pagkatingin ko. Ay, ito na nga siguro ang naglilika ng pagkaluskus kanina. Akala ko kung anong nilalang na Sambit pa ni tatay. Nung mga sandaling yun, ay hindi ko na rin nararamdaman yung parang may nakatingin sa akin. Gumaan ang pakiramdam ko ng mga sandaling yun. Tara na Islaw, itali mo nang maigi ang kalabaw at bumalik na tayo sa loob. Inaantok na ako Utos pa ni tatay. Na agad ko namang sinunod. Matapos yun, ay katakatakang nakatulog na ako ng mahimbing. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumangon na ako. Dahil na rin sa usapan namin ni Kadyo. Magkikita kami at sasama ako sa kanya upang makita daw namin si Minerva. Lumiban muna ako sa aking klase nung araw na yun. At hindi ko rin pinaalam kina tatay. Para sa akin, mas mahalaga ang buhay ni Kadyo. Baka bigla na lamang siyang lantakan ng mga aswang. Lumakad na ako. At bago yun,
ay siyempre isinama ko ang alaga kong kalabaw. Pabukang liwayway pa lamang ay nakaabang na ako dun sa may sangang daan. Maya-maya pa'y natanaw ko na si Kadyo. Papalapit na ito. At sinigurado kong mauuna ako sa pinag-usapan naming pagtatagpuan. Ibang-ibang pananamit ni Kadyo nung araw na yun. Talagang pinaghandaan niya ang kanyang isusuot na para bang magiging ninong sa isang binyag. Talagang posturang-postura. Nakasuot ito ng kamiseta na may butones sa gitna at may bulsa pa sa magkabilang gilid. Nakasuot pa ng puting pantalon at nagsuot pa ito ng sombrero na gawa sa abaniko. Pagkadating ni Kadyo ay agad itong nagsalita. Isla, bakit isinama mo pa yung kalabaw mo? Bungad pa ni Kadyo. Siyempre, Kadyo, hindi ako maaaring umalis nang hindi kasama ang aking kalabaw. Nagpaalam ako na sa bukid pupunta. Saka mamaya, didiretso naman talaga ako ng bukid. Kaya hindi na ako kailangan pang bumalik sa amin. Tugon ko. Isla, makikipagkita tayo kay Minerva. Tapos magdadala ka pa ng kalabaw. Kaya ka nababansag ang kalabaw eh. Dapat Isla, kailangan natin pumustura. Haharap tayo sa isang napakagandang dilag. Sambit pa ni Kadyo. Hinayaan ko lamang si Kadyo. Ngunit, nagdulot yun ng pagtataka sa akin. Sa isip-isip ko, inisip pa ni Kadyo ang postura. Gagawin ka lang naman ding laman siya ng aswang na yan. Ngunit hindi ko na lamang sinabi sapagkat kahit anong gawin ko ay hindi na talaga nakikinig sa akin si Kadyo. Kung ano-ano pang pagkukumbinsi ang ginawa ni Kadyo upang iwanan ko ang aking alagang kalabaw. At ngayon ko lamang din napansin ang ganitong ugali ni Kadyo. Parang ngayon lamang naging ganyan si Kadyo. Dati-rati naman, ay kahit dala-dala kong alaga akong kalabaw, ay ayos lang naman sa kanya. Ngunit ngayon, ay masyado niya itong napapansin. At talagang nais huwag ipasama, na talagang taliwas sa pag-uugali dati ni Kadyo. Ngunit kahit ano pang pagpupumilit ni Kadyo, na huwag ko nang dalhin ng alaga akong kalabaw, ay hindi ako pumapayag. Hindi maaaring hindi ko isamang alaga akong kalabaw. Subalit ayaw ding pumayag ni Kadyo. Kaya bigla akong naisip na, O sige Kadyo, sige ka. Kapag hindi ko isinama ang alaga akong kalabaw, baka sa akin naman mabaling ang pagtingin ni Minerva. Sapagkat nais mong maging kaaya-aya ang postura natin sa paningin ni Minerva, hindi ba? Bahala ka. Mamaya dyan sa akin mapunta ang pagtingin ni Minerva. Sambit ko. Biglang natigilan si Kadyo noong mga sandaling yun. At biglang napaisip ng malalim. Napakunot ang noo. At makalipas lamang ang ilang segundo, ay muling ibinaling ang tingin sa akin. O sige Islaw, isama mo na lamang palang alaga mong kalabaw. At isa pa, baka kailangan natin ng kalabaw mamaya. Para may masakyan tayo kung sakaling naging maputik ang daan. Sambit pa ni Kadyo. Kung kaya't wala nang nagawa pa si Kadyo, at pumayag na lamang na,
isama ko ang aking alagang kalabaw. Ngunit habang naglalakad, ay panay punan nito sa akin at sa alaga akong kalabaw. Ang baho naman yan, Islaw. Mangyaring, huwag ka munang lumapit sa akin ng ganyang kalapit. Yan, ganyan. Medyo lumayo ka ng kaunti. Baka mahawa ko ng iyong amoy. Sambit pa ni Kadyo. Ako naman ay binabaliwala ko lamang ang mga ganong pag-uugali ni Kadyo. Subalit takang-taka talaga ako. Sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataong nagsabi ng ganyan sa akin si Kadyo. Lalo na kapag kasama ko ang alaga akong kalabaw. Unti-unti ko na talagang napapansing may pagbabago sa ugali ni Kadyo netong mga nakaraang araw. Ang dating Kadyo ay hindi nagsasalita ng ganyan sa amin ang alaga akong kalabaw. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakad at pilit ko na lamang binabaliwala ang mga pagpupuna ni Kadyo. Habang pinagmamasan ng kapaligiran, ay napapansin kong lagpas na kami sa aming baryo. Nang biglang may parang bumulong sa akin. Mag-ingat. Mga katagang nagbigay kilabot sa akin at kaagad umukilkil sa aking isipan. Noong mga sandaling yun, ay nag-usal na ako ng aking dasal. Halos walang kahirap-hirap at wala itong palyang rumihistro sa aking isipan at naiusal ko ang dasal ng walang sablay. Bagamat nabigkas ko ng dasal, ay wala pa rin akong ibinubulong o iniuutos sa aking alagang kalabaw. Nakikiramdam pa rin ako sa paligid. Nang biglang parang umangil ang alaga akong kalabaw, na parang may naamoy na hindi ka nais-nais sa paligid. Ilang sandali pa, ay kumilos ang alaga akong kalabaw ng kakaiba. Nagpakita ng pagiging agresibo at parang hindi ito komportable. Bigla akong nakaramdam na parang may nakaambang panganib na. Papabulong na ako sa aking kalabaw. Nung bigla naman nagsalita si Kadyo. Islaw, naririto na tayo. Ito na yung lugar na napagkasunduan namin ni Minerva kung saan magkikita kami. Dito ko din sinabi na magkita kami ni Minerva. Sambit pa ni Kadyo. Matapos banggitin yun ni Kadyo, ay naunawaan ko na kung bakit naging ganun ang naging kilos ng aking alagang kalabaw. Hindi ito mapakali. Wari ko'y may nakikita itong hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ako man ay may nararamdaman akong kakaiba sa lugar na ito. Ang lugar na napuntahan namin ay isang daanan. Ngunit bibihira itong daanan patungong kabilang baryo, sapagkat may pagkailang ang lugar na ito. Liblib. Medyo masukal, sapagkat napapaligiran ito ng mga naglalakihang puno at meron pang mga damong ligaw na kung saan-saan tumutubo. Halatang kahit mga naglalakad patungo sa kabilang baryo,
ay iniiwasan ang lugar nito. Sapagkat maging ang sikat ng araw ay hindi ito gaanong madaanan. Dala ng mga punong tumatakip dito at naglilikha sa lugar ng kakaibang lilim na animoy nagbabadya ng panganib. Ilang sandali pa ay naglakad na si Kadyo ng mga ilang hakbang. At pagkatapos ay umikot ito na parang kabisadong kabisado niya ang lugar, na nagdulot muli ng pagtataka sa akin, sapagkat sa tagal na naming magkakilala ni Kadyo ay bibihira kaming pumunta sa lugar nito. Ngunit base sa ikinikilos ni Kadyo ay parang kampanteng-kampante ito sa lugar, na parang palagi siya ditong naglalagi. Kasunod nun ay nanatiling nakatayo lamang dun si Kadyo, na parang may inaabangan. Nung mga sandaling yun ay lalo pang naging mapusok ang kilos ng aking alagang kalabaw. Hindi na ito mapakali, at parang anumang oras ay manunuwag na ito. Nung mga sandaling yun ay tila kakaiba rin ang nangyayari sa akin, na parang nababasa ko na ang iniisip ng aking alagang kalabaw, na kung ano ang kanyang nararamdaman sa paligid ay paunti-unti ko na rin nararamdaman. Nararamdaman ko na may mga nakaabang sa paligid. May mga nakakubli sa mga naglalakihang puno. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng may gumalaw sa isang sanga ng puno. Dahilan upang mapatingin din doon ang alaga kong kalabaw sa gawin na yun. Dahil doon ay papausal na ako at uutusan ko ng aking kalabaw na sumugod. Papabuka na ang aking bibig nang biglang may kumapit sa aking bisig. Lika na, Islaw. Muwi na tayo. Biglang sambit ni Kadyo sa akin. Siya palang kumapit sa aking bisig. Biglang naudlot ang aking iuutos sa aking kalabaw. Dahil doon napasagot na lamang ako. Akala ko ba dito kayo magkikita ni Minerva? Tanong ko na lamang. Hindi na. Halika na, umuwi na tayo. Hindi na tayo makikipagkita. Tugon pa ni Kadyo. Takang-taka ako sa mga ikinilos ni Kadyo. Ngunit si Kadyo ay naglakad na papalayo sa lugar niyo. Kung ket wala na rin akong nagawa pa, kung di sumunod na lamang kay Kadyo, at inutusan ko na rin ang aking alagang kalabaw na umuwi na. Habang sumusunod kay Kadyo, ay hindi ko maiwasang mapaisip. Medyo kakaiba ang ikinikilos ni Kadyo. At isa pa, papaanong nakalapit agad sa akin si Kadyo nang ganun kabilis, nang hindi ko namamalayan. Kanina lamang ay kitang-kita akong naglalakad pa ito. Ilang metro pang layo mula sa akin. At sa isang iglap, ay agad-agad itong nakabalik at nahawakan agad ako sa bisig. Kakaiba. Hindi ko pa nakitang kumilos ng ganun si Kadyo. Habang naglalakad, ay nasa gawing likuran lamang ako
at binabantayan ko lamang ang kilos ni Kadyo. Hindi siya nagsasalita. Tahimik lamang na naglalakad. At kakaiba rin yun sapagkat hindi ganyan yan si Kadyo. Makwento yan si Kadyo, lalo na kapag naglalakad kami. At bukod pa dun, ay parang naglalakad si Kadyo na wala siyang ibang kasama, na hindi ito tumitingin sa aming gawi. Ngunit pinagmamasdan ko lamang siya. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Noong nangangalahati na kami ng aming nilalakaran pabalik sa aming baryo, ay biglang nag-iba na naman ang kilos nito. Bahagyang bumagal ang lakad ni Kadyo. At nag-iba rin talaga ang pagkilos. Paunti-untiin nakasabay na kami sa paglakad ni Kadyo. Nang makasabay na kami, ay ako nang nagtanong, "Kadyo, ano bang nangyari? At umuwi tayo kagad?" Tanong ko. Wala si Minerva eh. Kaya umuwi na tayo. Sagot naman nito. Paano mong nalaman? Sandali pa lamang tayong naroroon. Tanong kong muli. Basta wala siya dun. Basta wala siya dun. Tugon pa ni Kadyo. Paano mong nalaman kagad na wala nga siya? Ikakarating pa lang natin dun eh. Wala pang ilang minutong naglalagi tayo dun. Sagot ko pa. Basta wala nga si Minerva dun. Isinama mo pa kasi yung kalabaw mo eh. Baka kaya hindi pumunta si Minerva. Dapat kasi hindi mo na sinama yung kalabaw mo. Bakit kasi sinama-sama mo pa yan eh? Sambit pa ni Kadyo. At dahil doon ay tumahimik na lamang ako. Maaaring tama nga siya. At dahil sa alaga akong kalabaw, ay wala doon si Minerva. Ngunit hindi ako maaaring magtungo ron nang wala ang aking alagang kalabaw. At ang nakakapagtaka pa ron ay kung papaano niyang nalaman niya. Sapagkat saglit lamang ang inilagi namin dun. Pakiwari ko'y wala pang 5 minuto na naroroon kami. Maaari namang mag-antay pa kami ng matagal-tagal sa pagdating ni Minerva. Ngunit kaagad na nag-aya ng umuwi si Kadyo. Lalo tuloy nadagdagan ang pagtataka ko sa mga ikinikilos ni Kadyo. Hindi na ako nagsasalita. Ngunit patuloy pa rin sa pagsasalita si Kadyo. Patuloy pa rin sa paninisi na kung bakit isinama ang alaga akong kalabaw. Wala itong tigil. Nataliwas talaga sa dating ugali ni Kadyo. Ngunit hinahayaan ko na lamang siya. Hanggang sa umabot muli kami sa aming baryo, sa may sangang daan. Pagkadating dun, ay naghiwalay na kami ng landas ni Kadyo. At kami ng alaga kong kalabaw ay nagtungo na sa bukid. Ngunit kahit nasa bukid, ay takang-taka pa rin ako sa mga ikinikilos ni Kadyo. Makalipas ang ilang araw, ay hindi ko muling napagkikita si Kadyo. Nung pumasok na ako sa eskwelahan, ay hindi ko pa rin ito nakikita. Naisip ko na lamang na baka hindi pa rin tapos ang pinapagawa ng kanyang tatay.
Mga sumunod na gabi, ay hindi muli ako makatulog. Pabaling-baling ako, kagaya nung nakaraan. At tila hindi ako mapakali. At ganun din ang alaga kong kalabaw. Naririnig ko na hindi ito mapakali. At parang hindi rin mapakali sa kanyang pwesto. Nakiramdam muna ako habang nakahiga sa papag. Napatingin pa ako kina tatay habang nakikiramdam sa paligid. Tulog na silang lahat at maging ang mga kapatid ko. Nang makarinig muli ako na parang hindi mapakali ang alaga kong kalabaw. Dali-dali na akong bumangon at nagdaan patungo sa kusina upang tingnan ang alaga kong kalabaw. Bit-bit ang sulo ay lumabas ako ng bahay. Mula sa di kalayuan ay pilit kong tinatanaw ang pinagtalian ko ng alaga kong kalabaw. Subalit masyado pang madilim kung kaya't hindi ko pa ito gaanong makita. Humakbang pa ako ng mga ilang beses pa at sinilip pang muli. At dun ko pa lamang napagtanto na wala nga dun ang alaga kong kalabaw. Kaagad naglaho ang aking antok at napalitan ng sari-saring emosyon. Agad kong hinanap ang aking kalabaw. Ngunit dun ko pa lamang din naalala na iusal ang dasal na ibinigay sa akin. Habang nagmamadali, ay naghahanap din ako ng mga bakas na maaaring magturo sa aking kalabaw. At inuusal ko rin ang dasal na ibinigay sa akin. Nangangalahati pa lamang ako sa pag-usal nang biglang may umihip na malakas na hangin. At kitang-kita akong maging ang punong santol na pinagtalian ko sa alaga kong kalabaw ay nagsipaggalawan ng mga sanga sa lakas ng hangin. At kaalinsabay din nun ay namatay ang apoy ng sulok na aking bitbit. Pansamantala akong naantala sa pag-usal ng mga dasal dahil dun. Ngunit muli kong inulit ang dasal. At sa pagkakataong ito, ay walang kahirap-hirap ko itong natapos. Kaagad akong bumulong. Balik. Nag-antay ako ng ilang sandali. Subalit wala akong naramdamang bumalik na kalabaw o tumakbo man lamang papunta sa aming bahay. Nag-antay pa ako ng ilan pang sandali. Ngunit wala talaga. Dun ko pa lamang naisip na baka may nakasilo sa aking kalabaw o baka may sadyang kumuha. Muli ay bumulong ako. Balik ka dito. Madali. Bulong ko ba? Ilang sandali lamang ay nakarinig ako ng mga pag-angil na mula sa di kalayuan. Ngunit sa tingin ko ay lagpas na ito ng aming bakuran. Kasunod pa nun ay tila nagpupumiglas ang isang malaking hayop. Agad akong napatakbo patungo kung saan nanggagaling ang mga ingay.
Muli ay bumulong ako sa aking isipan. Takbo! Madali! Pabalik sa atin! Kasunod nun ay nakarinig na ako ng mga yabag. Mabibigat na yabag ng pagtakbo. At sa tingin ko'y nagmumula na ito sa alaga akong kalabaw. Agad na akong napatakbo kung saan nagmumula ang mga tunog na yun. Papalakas na ng papalakas ang naririnig kong mga yabag. At mula sa di kalayuan, ay naaaninagan ko ng alaga kong kalabaw na humahagibis ng takbo pabalik sa amin. Tumatakbo ito ng matulin. Dinig na dinig ang mga yabag nito. At dahil nasisiguro kung ito na nga ang alaga kong kalabaw, ay nag-abang na ako sa maaaring daanan nito. At nang papalapit na ito, ay may napansin akong nasa likuran nito. Parang may nakasampa sa kanyang likuran. Kagad akong napabulong ng mga sandaling yun. Hinto! At sa isang iglap ay huminto ang alaga kong kalabaw. Pagkahinto ay nagimbal ako sa aking nakita. May nilalang na nakakubabaw sa likuran ng aking alagang kalabaw. Agad ko nang binunot ang aking itak mula sa aking busluan. At nang papalapit na ako, ay nakita ko ang isang nilalang na napakarusing nito. Nakasusulasok na amoy na hindi ko mawari. Nakakapit lamang ito sa likuran ng kalabaw, habang ang kalabaw ko naman ay hindi mapakali na parang nasasaktan. Bukod pa dun, ang nilalang na yun ay nanlilisik ang mga mata. Isa itong aswang. Ngunit kakaibang pakiramdam ko sa aswang na yun. Dahil bukod sa pagiging marusing nito, ay parang nakikilala ko ang nilalang na yun. Nang bigla akong napabulalas, Kadyo! Shoutout lang po natin ang ating mga tagapakinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga, din po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout po kay Ma'am Aya Flores, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jekyll Recorba, shoutout po. Shoutout din po
Kay Ma'am Jean Albino, dyan po sa may Riyadh, Saudi. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Si Sir Roland Fadrigo, shoutout po. Kay Sir Ticarol TV Mix, shoutout po. Kay Ma'am Feli Rivera Raimundo, shoutout po. At kay Sir Arnav TV, shoutout po. Maraming salamat po.